Praise. Ayan, good evening po sa lahat. Praise. Ayan, open your Bible sa Proverbs 14, verse 26. Ayan. Ang title po ng ating pag-aaral ngayong gabi ay Strong Confidence. In the fear of the Lord, there is strong confidence, and His children will have a place of refuge. Ayan. Let's pray. Father, we thank you, Lord, sa gabing ito at sa hapong ito. Salamat sa pagkakataon na makapag-aral muli ng iyong mga salita about strong confidence. And Lord, today we are expecting new things and new revelation, fresh revelation sa bibigyan sa amin so that we can apply it sa aming mga buhay, Lord, to have a strong confidence in you. And salamat, Lord, dahil sa iyo lang nagmumula ito. And we can be protected, especially, Lord, sa mga nagaganap na pangyayari sa aming paligid, sa buong mundo ngayon, Panginoon. We are expecting, Lord, that your will always be our refuge. We'll always have a place of refuge in you. And we will have this protection na nagbumula sa iyo. And having this confidence, Lord, that we have in you sa mga salita mo, sa mga pangako mo sa aming buhay, salamat dahil tapat ka na tumutupad sa lahat ng mga sinabit ng ako mo sa aming buhay. Kaya naman pagpalain mo, Lord, ng bawat isang narito at ang mga nanonood din sa online. We pray, Lord, for your power to move in our lives. Holy Ghost, Holy Spirit, I ask that you help us understand mga pag-aaral namin sa hapong ito at patuloy na maranasan naming lahat ang personal mo pangungusap na magbabago ng aming buhay at magkakaroon ng paglago na aming paglakad, mananampalataya sa inyo. At salamat po, Panginoon, sa luwalhatian mo, sa anointing mo, Lord, na aming mararanasan so that we can enjoy and receive your words with faith and with gladness, Lord. Maraming salamat na magaganap ang kalooban sa aming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. And ano ba meaning ng confidence? Pag sinabi kasing confidence, well, ang tinutukoy na confidence dyan is about yung protection ng Panginoon. That's why sinabi dun sa pangalawang line, and His children will have a place of refuge. But when we talk about confidence, sa Bible, sabi po, pakinext nga sa laptop. Sa laptop, pakinext. Sabi, ang confidence daw, it means a feeling or belief that you can do something well or succeed at something. Yan. Sige, Neil, pakinext mo yung sa laptop. Yan. Yan. So, it is a feeling or belief that you can do something well or succeed at something. Faith or belief that one will act in a right, proper, or effective way. Sinabi rin na there's the quality or state of being certain. Sure ka talaga. Kung sinabi mong confidence, sigurado ka. A relation of trust or intimacy. So, nandun na naman yung word na intimacy, na tayo ay sigurado sa ating relasyon sa Diyos. Confidence means assurance, courage, boldness, power, reliance, and trust. So, itong confidence na tinutukoy natin, ay meron tayo lahat niyan sa Panginoon. So, sa Diyos lang natin makukuha yan. However, merong kaaway ang confidence, and that is the fear of men. Okay, so yan yung number one na kaaway ng confidence, yung fear, yung takot. Okay, sabi nga, pag meron daw takot, fear, number one, letter A, keeps us from opportunities. So like si Moses, 3 beses siyang nagprotesta sa Panginoon kasi natatakot siya na sino ba ako para umarap kay Pharaoh sa Exodus 3:11. Parang sino ba ako para ilid yung people of Israel? And nagprotested na naman siya sa verse 13, kung pupunta ba ako kay Pharaoh or sa mga tao mo sa Israel, ano sasabihin kong pangalan mo? Parang laging nagda-doubt si Moses sa kaya niyang gawin. So as kaya niyang magawa sa pamamagitan ng Panginoon. Kasi meron siyang takot. Pangatlo, sabi doon, nagprotesta na naman siya sa Panginoon and sabi, paano kung di nila ako paniwalaan? Diba? So parang sabihin nila, hindi naman talaga nagpakita yung Diyos sa iyo. So parang lagi tayong nalilimitahan kapag natatakot tayo. Yung baga opportunity na sana for us to lead or opportunity na sana for us na mag-grow, mag-mature, kaya lang, lagi tayong natatakot. Pag meron tayong takot, yung mga opportunities na yan, dinadaanan lang tayo, sayang tuloy. Pangalawa, fear keeps us from utilizing God's power. So parang, you're filled with the Holy Spirit naman talaga. Kumbaga, yung power ni Lord, pwede naman talaga mag-work sa'yo. Kaya lang, yun yung kaya. Diba? Parang, dahil sa takot, sayang. Diba? Parang,
Etong mga Israelita, nakalabas na nga sila ng Egypt eh. And in fact, malapit na silang pumasok ng Promised Land. Ilang milya na lang yung layo nila sa Promised Land, doon nasa wilderness sila. Kaya lang, dahil sa takot nila, ang sabi nila, nakita pa nila yung mga giants doon, sobrang tangkad nila, makapangyarihan yung mga nandun. Kung tutuusin, parang ganito yung logic dyan eh. Kung ikaw yung kasama sa batch ni Moses, na dumaan sa bago pa dumaan pala sa Red Sea, nakita mo na yung 10 salot. Di ba yung 10 plagues ng Egypt? Nakita mo na yun kung gaano ka-powerful yung Diyos. Hinati pa ng Diyos yung Red Sea, so dumaan ka rin doon, nakita mo rin yun. Nakita niyo yung mga reels na lumalabas ngayon sa social media, yung mga, kung paano kung may cellphone or kung may social media na dati, yung mga naglalakad sa, dito kami ngayon sa lumalakad kami sa Red Sea ngayon. Parang, paano nga kung ikaw yung nandun mismo, parang ang gagaling nga nung gumagawa ng mga, sabagay, yung AI gumagawa nun. Pero ang galing ng idea na, paano nga kung nung time na yun, na-witness mo lahat ng power ng Diyos. Diba? Tapos, paglabas nyo naman doon, nagutom, nauhaw, binigyan ng pagkain, pinainom ng Diyos miraculously. Mula sa bato, ang tubig, mula naman sa langit, yung tinapay. So parang, kung ikaw nakaka-witness ng sobrang daming miracles ng Diyos, magda-doubt ka pa ba? Matatakot ka pa ba? Kaya lang, sila natakot pa rin. So kaya tayo, pag may takot tayo, kahit alam mo kung gaano ka-powerful ang Diyos, kahit alam mo kung gaano kukilos, magpaprovide ang Panginoon, pero dahil sa takot mo, hindi mo magagamit or hindi mo ma-utilize, hindi mo ma-experience lalo yung benefits or yung fullness ng kayang gawin ng Panginoon sa pamamagitan mo. Also, fear keeps us from speaking for Christ. So, sa pa yan? Ba't di mo ma-share si Jesus? Ba't di mo ma-share si Lord? Sa katrabaho mo, sa kalakasin mo, sa kaibigan mo. Bakit? Takot. Takot saan? Rejection, o baka di ako tanggapin, or baka hindi ako pakinggan. Takot sa lahat. Pag meron kang ganon, wala kang confidence. Sayang. Okay? Kaya sabi ni Jesus nga, di ba, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot kayo sa Diyos. Yung kayang pumatay ng both body and spirit. So sayang. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng confidence. Bakit? Takot. Ito pa, pang-apat, fear neutralizes effectiveness for God. O, isa pa yan. Sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, I remind you, di ba, to stir up, sabihin ng stir up, gamitin mo the gift of God which is in you through the laying of my hands. Sabi niya gano'n, nalay hands na kita, pinag-pray na kita, may gift ka na. Gamitin mo yan. For God does not give us a spirit of fear, praise God, but of power, binigyan tayo ng Diyos ng spirit of power, spirit of love, and a sound mind. So kaya parang pag meron tayong fear kasi, nawawala yung confidence, sayang. Ang dami mo na sanang napanalunan sa Panginoon, ang dami mo na sanang na-reach out sa Panginoon, kaya lang dahil sa walang confidence, dahil sa takot mo, sayang. Kailan ba yun? Last week, di ba? Kasi nga, in-invite nga ako ni Jen na mag-funeral service dun sa family ni Rox. Family nila doon kasi namatay nga yung asawa ni Roxanne. Nagpe-pray ako noon paano ako mag-share kasi ang hirap mag-comfort sa mga ganong times. Pero sabi ko, Lord, hindi naman ako yung magkasalita eh. Ako yung magkasalita, pero hindi naman salita, ako yung sasabihin ko. Word mo naman yon. Kaya, ikaw na yung mag-touch sa mga taong doon. Tapos, I heard, sabi sa akin, na yun nga, after ko nga mag-share, nakakatawa daw nakakatawa yung pastor nyo kasi very personal yung approach niya. Sabi ni John, Tay, marami ka na-touch na mga doon. Kaya parang, si Lord John nag-touch sa mga yon. Why? Susunod ka lang. Obedience lang. And si Lord na bahala mag-touch sa mga tao. Lagi yung tandaan, pinaghahasik lang tayo ng Diyos. Siya naman na magpapatubo doon. Amen? Maghasik ka lang. Mag-share ka lang na mag-share. Okay? Ngayon, hindi lang fear ang kalaban ng confidence. Meron pa, ito pa, worry. Yan. Pag nag-worry ka, it affects our confidence or trust in God. Yan pa yung kalaban ng confidence. Pag nag-alala ka na, wala nang confidence. Parang mag-provide pa ba ang Diyos? Wala na. Stress. Yan, isa pa yan. Kaya bawal ma-stress. Bakit? Pag na-stress ka, that's lack of trust. Parang hindi mo kayang pagkatiwalaan ng Diyos. Ano pa? Failing to trust God brings more problems. Yung sa Numbers 14, di ba? Nagpadala sila ng spies, 12 pa yung spies, pero nag-fail sila sa report kasi natakot sila. Nag-alala sila na baka din kaya yung buong promised land and so on. So it brings more problem kasi iniwan sila ng Diyos at yun na nga, hindi sila nakapasok lahat. Okay? And lack of trust stops us from receiving blessings.
Yeah, sayang. Kaya ang Bible, sinabi dyan sa Hebrews 13 na kung mapakinggan mo ang salita ng Diyos, if you hear the word of the Lord, do not harden your hearts. Huwag mo nang tigasan yung puso mo. Pakinggan mo, sumunod ka, kasi pagpapala yun ng Diyos. Amen? Kaya parang pag meron tayong mga to, ayan, nawawala yung confidence natin. Parang ano lang yan. Last week, meron akong deadline. May due date ako last week. Tapos, nagpe-pray ako kasi malaki siya. Malaki yung babayaran ko. Pero, salamat sa Panginoon kasi hindi nagkulang ang Diyos. Isipin nyo, ayaw ko sa lahat, yung magbabayad ako ng due date mismo. Yung pinaka-due date na. Kunyari, 15, due date na. Gusto ko laging before. Ang faith ko, lagi ako magbabayad laging before. Before due date, or let's say 10 days before, 5 days before, or last day before. Lagi akong ganon. Ayaw ko yung kapag may due date na, mismong araw ka magbabayad. Kasi parang pangit na testimony sa So kaya, salamat sa Panginoon kasi never siya nag-fail. Sabi ko, Lord, hindi ko alam paano ako makakapagbayad. Pero alam ko magpo-provide ka. Yun lagi ko sinasabi, pero alam ko, Lord, magpo-provide ka. And true enough, 14, nakapagbayad ako sa dapat kong bayaran. And ganun ka-amazing ang Diyos natin. Why? Kasi confident ako sa promise niya. Okay? Kaya lang, pag ito nanguna, ayan, mawawalan ka ng confidence. So, instead of fear of man, ito yung dapat meron tayo. The fear of the Lord. Or the source of strong confidence. So now, ano ba ang meron kapag meron kang fear of the Lord? Well, number one, you have spiritual wisdom. Sabi ni Job 28:28, to a man is said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom. And to depart from evil is understanding. Naunawaan mo na ang mabuti ay mabuti at ang masama ay masama. At ang pag-iwas sa masama, yun yung understanding. But also, the fear of the Lord, that is wisdom. So kaya, pag meron kang fear of the Lord, meron kang spiritual wisdom. Meron kang karunungan na nanggagaling sa Diyos. At ano yung mga benefits pag meron ka dyan? Well, sabi ng Bible, Psalms 111 verse 10, that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa Proverbs 9:10, ganun din, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The knowledge of the Holy One is understanding. Sa verse 7 naman ng chapter 1 ng Proverbs, the beginning of wisdom, knowledge ay fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So, mangmang ka pag dinispise mo yan, pag di mo pinakinggan yung tinuturo sa'yo or yung correction sa'yo or kung ano man ang binabahagi sa iyong salita ng Diyos. And also, tinawag din the instruction of wisdom. Ang fear of the Lord. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. So, atong spiritual wisdom, necessary talaga siya na benefit ng isang taong may takot sa Diyos. Kung wala kang takot sa Diyos, puro fear of men. Puro takot sa buhay na to. Pero pag may takot ka sa Panginoon, meron kang wisdom na galing sa Panginoon, and yun yung mag-iingat sa'yo. Kaya nga tinawag siyang strong confidence. Sa Hebrew, word ng strong confidence doon, it is protection. Divine protection ng Diyos. Napoprotektahan tayo kapag meron tayong wisdom na mula sa Panginoon. Amen. Amen po. Di ba? Pag meron kang wisdom mula sa Panginoon, poprotektahan ka niyan. Ang problema ng maraming mga bad decisions natin sa buhay, mga failures natin or mga foolish decisions natin sa buhay is because we lack wisdom. Pero kung meron kang wisdom na galing sa Diyos, that is fear of the Lord. Yung word kasing fear of the Lord, ang negative kasi sa atin. Pag pinakinggan natin the fear of the Lord, ang negative. Pero actually, pag sinamarize mo yun sa isang salita, yung fear of the Lord, it means intimacy. Close relationship, fellowship with God. Ibig sabihin, kung intimate ka sa relationship mo sa Diyos, may karunungan ka niya, tutulungan ka niya mag-decide ng maayos. Tutulungan ka niya sa mga situation sa buhay mo. Regardless kung anumang sitwasyon sa buhay mo, dahil may takot ka sa Diyos, may intimacy ka with God, nagiging maayos yung mga decision mo sa buhay. Bakit? Hindi lang spiritual wisdom ang fear of the Lord. It is divine protection. Amen? The fear of the Lord leads to life, bringing security and protection from harm. Hindi ko dinidespise yung mga insurance. But what, paano ko ba explain? Ito yung system ko, okay? May mga nag-o-offer sa akin ng insurance. However,
hindi ko talaga siya ginagrab. Kasi the problem is, pag granab ko yung insurance, para kong sinabing, pinaghahandaan kong mamamatay ako soon. Pinaghahandaan kong maaksidente ako soon. Pinaghahandaan kong may masamang mangyari sa akin soon. Naiintindihan niyo yung point? And hindi ko sure kung paano maintindihan ng isang agent ng insurance company na pag sinabi kong, I'm sorry, hindi ako kukuha niyan kasi ayokong paghandaan yung masamang mangyayari sa akin. Naiintindihan niyo yung point ko? Hindi ko alam kung kaya niyong i-grasp o kaya nilang unawain yung sinasabi ko na, hindi mo naman alam yung aksidente, hindi mo na alam kung kailan siya mangyayari. Yun na nga kasi ang pananampalataya ko, may divine protection ako mula sa Diyos. May anghel na pinadala ang Diyos sa akin para protektahan tayo 24/7. Hindi lang ako, kundi yung pamilya ko. So regardless kung anong maganap sa buhay ko, confident ako sa Panginoon na iingatan niya ako. Amen. Naiintindihan nyo? So yung insurance sa akin, hindi siya magmamatch sa faith na meron ako. Nagigets niyo po? Although I know there are other Christians na may mga insurance, however, hindi talaga siya sakto sa pananampalatayang meron ako. Parang kahit anong gawin ko, parang iisipin mo kasi, paano pag nawala ka bigla? Paano yung mga mahal mo sa buhay? Ano makukuha nila? Just ba ako? Para mag-decide para sa bagay na yun. Ang alam ko lang, pag nawala ako, pag kinuha ko ni Lord, pag-aalagaan niya pa rin yung pamilya ko. Aalagaan niya pa rin yung ministry. Aalagaan niya pa rin lahat. Nagintindihan niyo yung point ko. Regardless kung ano mang ganap sa future, hawak ng Diyos yung future nating lahat. Amen po? And having a strong confidence sa promises niya, na iingatan niya tayo. Having intimacy with God, the fear of the Lord, it leads to life. It brings protection. It brings security. So, iingatan ka ng Diyos. So, nasa inyo, kung gusto niyo mag-insurance, go ahead kung kaya niyo. Pero the point na sa akin, ang assurance ko lagi nasa Diyos. Kung meron akong insurance company, yung Kingdom of Heaven yun. Doon tayo na i-invest. Yung kasi yun you're investing for the future. Well, I'm investing for my eternal security sa langit. Naiintindihan niyo mo yung point? Nag-i-invest tayo sa langit, hindi sa kung saan man dito sa lupa. Hindi ko kayo dinidiscourage sa mga insurance na yan. What I'm saying is, it does not fit my faith, my personal system sa pananampalataya ko sa Diyos na, Lord, ikaw yung go-protecta sa akin. I'm gonna have an intimacy with you and ingatan mo ko. Nagets niyo po yung point? Anong ibig sabihin pag meron kang divine protection? Picturean nyo na. Screenshot nyo na, napakaganda. The eye of the Lord is upon you. Behold, the eye of the Lord is on those. Nakatingin ang Diyos. Is on those who fear Him. On those who hope in His mercy. Amen po mga nasa online. Amen po. Yung mata ng Diyos nakatingin sa mga may takot sa Kanya. Pangalawa, the angel of the Lord encamps around those who fear Him. May takot ka sa Panginoon, nakapaligid yung mga anghel sa'yo and delivers them. Ano man sitwasyon sa buhay, problema dumating, God will deliver you. Bakit? Yung mga angel ng Diyos nasa paligid mo. Iingatan ka. Well, my angel, yung pangalan ng angel ko is Pipila. So, kilala ko na siya. Alam ko na pangalan niya. So, praise God. Pinakita sa akin ni Lord yung pangalan ng angel ko sa panaginip ko. So, confident lalo ako. Na ano man, nasan man yung mga mahal ko sa buhay, confident ako, mayroon ako masasabihan na, ingatan mo yung ganito, ingatan mo yung ganyan, and so on. May mauutusan tayo. Well, Hebrews 1:14, may mga ministering angels na sinend sa ating mga redeemed. I am redeemed. We are redeemed by the blood of Jesus. Iingatan tayo ng mga ministering angels na yon. That's our faith. Amen? Ano pa? The secret of the Lord is with those who fear Him. Praise God. And He will show them His promise or covenant. Yung mga sekreto ng Diyos, yung mga revelation ni Lord, isisasabihin niya sa'yo. Kung intimate ka sa Kanya, may takot ka sa Kanya, everything, every secret na pwede mo malaman, mysteries. Kaya, imagining Apostle Paul sa Bible, imagine nyo yung intimacy niya sa Diyos, na lahat ng mysteries of the kingdom, nasulat niya lahat sa lahat ng epistle niya. Lahat ng mga questions sa mga disciples pa during that time na kasama nila sa Jesus, inexplain lahat ni Apostle Paul mula Romans hanggang Philemon. Grabe, no? Ang tindi nun. From Romans to Philemon, lahat ng secrets of the Lord, na-describe niya lahat doon. Even yung Hebrews, yung mystery ng offering, sacrifices, doon sa Old Testament, na-expound, na-explain, na-exhibit lahat ni Paul sa Hebrews.
Grabing revelation yun. And imagine, having the fear of the Lord, gaano karami kaya yung pwedeng secret pa ni Lord na pwedeng niyang sabihin sa'yo kung meron kang fear of the Lord. Amen? Ano pa? Siyempre, yung mercy ni Lord. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him. Praise God. And His righteousness to children's children. Praise the Lord, no? Pag sinabing mercy, that's the love of God na mag-run through your generation. From generation to generation. Magpa-flow yung mercy ni Lord sa buhay natin. Bakit? That's His divine protection. Nagkagera ang Israel at Iran. May mga lindol sa paligid. May mga bulkan na nag-e-erupt at gusto nang sumabog. Yung dami ng mga danger sa paligid. Praise the Lord, we have divine protection. If you have this strong confidence, the fear of the Lord. Ano pa? Hindi lang divine protection. Ang fear of the Lord, it means blessed life. It leads to what? The fear of the Lord leads to life. The word life there is blessed life. Mapalad na buhay. Okay? Ano na nangyayari pag meron kang blessed life? It prolongs, number 1, days of life. The fear of the Lord prolongs days. Gusto mo mababuhay mo? Magkaroon ka ng takot sa Diyos. Intimacy with God is the secret. Mas mahaba ang buhay natin. Bakit? Kasi nagtitiwala tayo sa Diyos. Meron tayong malalim na relasyon sa Kanya. But the years of the wicked will be shortened. Oh. Ano pa? It is the fountain of life, ang pagiging takot sa Panginoon. The fear of the Lord is a fountain of life to turn one away from the snares of death. So, ang laki ng benefits ng fear of the Lord. Ano pa? The fear of the Lord is what? Riches, honor, life. But humility and fear of the Lord are riches and honor and life. Inisa-isa, pansinin nyo, hindi lang siya nakakwit, ha? Riches and honor and life. May kayamanan, respetado ka, may honor ka kasi. Respetado ka ng kahit sino, meron kang good report, may testimony kang maayos. And what? And life, buhay. A meaningful, a blessed life mula sa Panginoon because of the fear of the Lord. And lastly, righteousness. Diba? Ang ganda ng Proverbs 10:6-7. Blessings are on the head of the righteous. Amen? Nasa ulo yan ng mga righteous. Yung alin? Yung blessing ng Panginoon. But the violence covers the mouth of the wicked, but the memory of the righteous is blessed. The name of the wicked will rot. Ano ibig sabihin ng memory? The memory of the righteous. Pag namatay ka, kinuha ka ng Panginoon, in the righteousness ni Jesus na meron tayo, righteously, namatay ka sa Panginoon, it is blessed. Ano ibig sabihin? Namatay ka nga, kinuha ka nga ni Lord, pero yung memory mo, mapalad. Blessed siya. Bakit? Yung testimony na naiiwan, yung legacy na naiiwan mo, makaalala ng lahat ng tao yon na nakakilala sa'yo. Na itong taong to, umuwi sa Panginoon to, pero grabe yung ginawa nito sa Panginoon. May testimony ka talaga na binitbid. Bakit? Number 1, yung fear of the Lord, having this righteousness, it is clean, enduring forever. Sabi doon, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Psalms 19:9. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Malinis. So righteousness, it is clean. Bakit? Kasi may maayos kang testimony because that's the righteousness of Jesus. And having righteousness or the fear of the Lord, you hate evil. Ayaw mo dyan. Ayaw ng Diyos sa masama. So the fear of the Lord is to hate evil. Pride and arrogance and the evil way and the perverse mouth, I hate. Ayaw dapat natin yan. Bakit? Kasi we fear the Lord. Lahat ng mga bagay na masama, ayaw natin kasi makakasakit sa Diyos. And also, Proverbs 16:6, the fear of the Lord, in mercy and truth, atonement is provided for iniquity. And by the fear of the Lord, one departs from evil. Iiwasan mo talaga. You will depart from evil. Iiwas ka talaga at iiwas dyan sa masama. Bakit? Having the fear of the Lord or intimacy with God. Hindi ka para gumawa ng something na makakasakit sa puso ng Diyos. Amen? Amen. Next, lastly, strong confidence. So pag-usapan natin to. Ang strong confidence, pag sinabing strong confidence kasi, dapat alam mo. Tama? Pag meron kang strong confidence, dapat alam mo. Sabihin mo sa katabi mo, dapat alam mo. Sabihin mo sa online, comment mo, dapat alam mo. Okay? Anyway. So letter A, anong dapat alam mo? Know that the Lord is your confidence. Amen? Alam mo dapat na ang confidence natin ay ang Diyos.
Proverbs 3:26, kaya dapat alam niyo yung Bible niyo eh. For the Lord will be your confidence, and will keep your foot from being caught. Praise God. Dapat yun. Alam mo dapat na ang Diyos ang confidence mo. Sumasa iyo ang Panginoon. Si Shemi nga, lagi kong sinasabi, si Lord ay kasama mo, si Jesus kasama mo. Ba't ka natatakot sa sarili mong bahay? Diba? Ba't iihilang siya? Kailangan bukas pa pintuan. Kailangan bukas lahat ng ilaw kasi natatakot siya. Ba't ka natatakot kasama mo si Jesus nasa sarili kang bahay? Diba? You know, you must know, dapat alam mo na ang confidence mo ay ang Panginoon. Hindi lang basta galing sa Kanya yung confidence. Siya mismo yung confidence mo. Amen? Ano pa? Letter B. Know that it is always better to trust in the Lord. Amen? Ito yung center na literal. Center ng Bible. Literal, any book ng Bible. Basta 66 books lang, Wala yung may, additional. Pag binuksan mo sa gitna yung Bible, ang pinakagitna ng Bible, Psalms 118, verse 8 and 9. Ano yun? It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Diba? Dapat dun ka magtiwala sa Panginoon. It is better to trust in the Lord. Kahit anong pangako ng tao, walang-wala yon sa pangako ng Diyos. Amen? Kahit anong sinabi sa atin ng kahit hari pa yan, o government, o politician pa yan, o kahit ano pa man pinangako sa'yo, the best pa rin magtiwala sa pangako ng Diyos. Amen? Walang-wala yung pangako ng tao sa atin. I'm gonna tell you once again, it is better to trust in the Lord. Strong confidence means you just know it, that it is always better to trust in the Lord. Amen? Ano pa? Teka lang, may nawala. Ay, nawala yung letter C. Ay, wala, sorry. Yan, C. Nauna pala yung E. Know to come boldly to God. Having a strong confidence, dapat kaya mong tumakbo, pumunta, magsumbong sa Diyos. Isumbong mo, hindi kay tulbo. Isumbong mo sa Panginoon. Amen? May reklamo ka? Huwag muna sa barangay. Sa Panginoon muna. Di ba? Isumbong mo sa Panginoon. Ayaw ka bilang cellphone? Sumbong mo sa Panginoon. Di ba? Ayaw ka bigyan? Sumbong mo sa Diyos. Humihingi ka sa Panginoon. Di ba? Mula natutunan ko yung prayer na yun na huwag ka muna manghingi sa tao. Hingi ka muna kay Lord. Si Lord yung mag-attach sa tao, bibigyan ka. Kaya Lord, sabi ko, Lord, bigyan mo ako sasakyan. Si Lord yung nag-touch sa tao, binigyan tayo. Yun, huwag tayong hingi directly sa tao. Ask mo na yung Diyos. Come boldly to the throne of grace. Amen? Di ko nalagay yung verse. Hebrews dapat yan. Hebrews 4:16. Yung letter C. And then also, know the secret of confidence is abiding in Christ. John 15:5. Yung nandyan. Di ko nalagay. Yan. Kanina ko lang kasi ginawa. Mga alauna. so, sobrang mabilisan. John 15:5 sabi doon, abide in me and my words abide in you. Bakit? Anong gusto ni Jesus? When you abide in me, you'll bear much fruit. Sabi ni Jesus, for without me, you can do nothing. Wala kang magagawa kung wala ako sa'yo. So kaya abide. Diba? Dapat ang sikreto ng confidence ay yung abiding. Yung pananatili mo kay Kristo. Kaya ang ganda nung team ng anniversary ng Tunasan, praise God. Sa July yun, July 3. Ako yung mag-preach doon. Abide and advance. Yun yung nila, John 15:5 din. Diba? Bakit? Kasi hindi ka makaka-advance kung hindi ka nag-a-abide kay Kristo. Kaya ang patunay na tayo'y uma-advance sa spiritual life natin, nakaka-advance tayo sa kingdom of God. Kasi meron tayong sekreto, yung abiding, pananatili kay Kristo. Amen? And letter E, nauna pala yun. Know to speak out for Christ. Diba? Dapat kaya mo. Having a strong confidence, alam mo na kaya mo magsalita para kay Jesus. Kaya mong i-share si Kristo sa buhay ng mga tao. Sa Acts 28:31 sabi doon, preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding Him. Sino ba tinutukoy dyan? Si Apostle Paul. I-preach siya kahit saan. Last na yan ng chapter 28 Wala nang sumunod dyan. Parang kulang nga Kasi yung Acts 29, tayo na yun. Tayo yung Acts 29 na dapat mag-preach pa rin.
Yung Book of Acts, nagsimula siya sa gawa ng Banal na Espiritu sa chapter 1. Sa chapter 28, yung last, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos. Kaya yung last verse sa sa last chapter ng Book of Acts, tungkol siya sa pagpapahayag patungkol kay Kristo. And if we are talking about the acts of the Holy Spirit sa Book of Acts, kung nasa atin ang Banal na Espiritu, we will also act according sa gift na binigay niya sa atin, and that's to preach, to speak out for Christ. Sabi nga ni Paul, my speech and my preaching were not with the persuasive words of human wisdom, but saan? In demonstration of the Spirit and of power. Mula kay Zechariah, it's not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Hindi sa pamamagitan ko, kundi sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos. Amen? So dapat meron po tayong strong confidence lahat. Anong klaseng confidence? Confidence to speak out for Christ. Sa Acts chapter 4, verse 29. Ito yung magiging prayer natin. Okay? Kayong mga nasa online, mga nandito, maging prayer natin to. Ngayon, pasukan na naman, di ba? Ang dami mga pagpipigil. Kasi like, sa anniversary ng Maine, hindi tayo pinayagan sa MNHS gym. So, first time yun, isang principal na tumanggi sa atin. Sa daming taon. Sa 17 years ng Sandalite, last year, yun yung nagamit pa natin pangalawang beses ng mga events, di ba? Actually, year by year, nagagamit natin yung gym. Pero nakakagulat ngayon, ayaw ng principal. So, busy daw ang school. Pero, kaya naghahanap tayo ng place na pwedeng pagdausan ng anniversary ng buong Sandalite. Well, still, hindi tayo nalulungkot, hindi tayo para mag-give up sa ganung bagay. Kasi marami naman choices. Pero yun nga, since bukas ng klase ulit, kailangan natin ng confidence, boldness from the Lord para makapag-share, to speak about Christ. Nagpe-pray nga ako kasi naghanap ako ng opportunity na makapag-share sa section ni Shami. And praise the Lord, since nung retirement ni Ma'am Mandap, nakapag-share ako sa lahat ng teachers sa itaas, kilala tuloy nila ako. So, even yung advisor ni Shemi, kilala niya ako na pastor nga. E nag-aantay ako ng PTA meeting na magkaroon ng pagkakataon makapag-minister sa kanila. So, nami-meet ko pa lang yung mga parents ng mga classmates ni Shemi. Pero, I believe that God will open the door. Let's pray for that. Diba? Ito yung maging prayer natin. Sabi niya, and now, O Lord, hear their threats. Give us, your servants, great boldness in preaching your word. Stretch out your hand with healing power. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant, Jesus. Declare natin lahat po, tayong lahat, magbabasa. Gawin nating prayer. And now, O Lord, hear their threats and give us, your servants, great boldness in preaching your word. Stretch out your hand with healing power. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant, Jesus. Ano nangyari? And after this prayer, the meeting place shook and they were all filled with the Holy Spirit. So napakahalaga ng feeling. Then they preached the word of God with boldness. Without the infilling of the Holy Spirit, walang confidence. Walang boldness. Walang strong confidence. So remember, boldness requires courage to press on to our fears and do what we know is right. May kasunod dyan, in the sight of God. Di ko na na-type, ang haba na. So ano dapat gawin? Letter A, pray for the power of the Holy Spirit to give you courage. Pag-pray mo yan, Lord, give me confidence, boldness, great boldness para makapag-share ako sa mga high school, o kung sino man mga tao sa labas na ililid mo sa akin para pag-pray sila, sharean sila. Or kung may katrabaho kayo, or kung sino man sila, pamilya nyo, ate, kuya, nanay, tatay, kung sino man sila, have great confidence from the Holy Spirit. Also, look for opportunities in your family and neighborhood to talk about Christ. Hanap tayo ng opportunity para makakapag-share sa kanila. Actually, yung simpleng pag-offer ng prayer, that's number 1 eh. Kung magkakaroon lang tayong lahat ng boldness, na kahit sinong mamit natin, pwede kita pag-pray. Nakakapag-share ka tungkol kay Kristo. Kung magkakaroon lang tayo ng lahat sana, na every member ng church,
every member an evangelist, every member a missionary, every member a preacher, every member, kung kaya lang natin yon, every member a true disciple of Jesus. Napakasarap tignan. Si Dimple papasok sa school, pagpe-pray niya yung mga estudyante niya. Pag nagpa-PTA meeting, pagpe-pray niya yung mga parents niya. Ang sarap tignan. Pag nag-gathering lahat ng teachers, si Dimple, pagpe-pray niya yung buong event. Ang sarap tignan. Kasi yung opportunity nandun, binibigay ni Lord. Binibigay na sa'yo ng Panginoon, ikaw na lang inaantay ni Lord. Sabi doon, di ba yung prayer, stretch out your hand. Kaninong kamay? Pabalikan ko yung verse. Stretch out your hand with healing power. Kaninong hand? Kaninong kamay yung prayer na pinagpe-pray nila? Hello? Kaninong kamay yung pinagpe-pray nilang i-stretch? Kamay ni Jesus yun. Lord, stretch out your hand with healing power. Kailan mag-i-stretch yung kamay ni Jesus? Kapag nag-stretch yung kamay mo. Pag ginamit mo yung kamay na yan to extend para ipag-pray yung mga tao. Walang miracles, walang healing, walang signs and wonders na magaganap hanggat yung kamay na yan ay nakasara at hindi mo ginagamit para mag-pray ng mga tao. Okay? So it begins with prayer. Okay? Ano pa? Realize that rejection, social discomfort, and embarrassment are not necessarily persecution. Tandaan nyo yun, ha? Kung sometimes nag-offer ka ng prayer, pwede ba kita mag-pray, tas ayaw, okay lang yon, huwag ka ma-offend, huwag ka mainis, or huwag ka pagpe-pray ko na nga, ayaw pa, huwag ka magreklamo. It's okay. Hindi yun persecution. That's part talaga. Hindi lahat mag-a-agree sa'yo. Pero I believe, wala naman tumatanggi sa prayer. Kakaiba na yun pag timanggi talaga sa prayer. Okay? Sobrang pasong-paso yun. Pero I believe everyone needs prayer. Okay? And sabi nga, start where you are by being bolder in small ways. Magsimula ka muna. O, kunyari sa bahay nyo. Kung sinori ko, ma, pag-pray kita. Ay, si Tita Janet na yun. Pa, pag-pray kita bago ka umalis. Nagawa mo na ba yun, Nor? Pinag-pray mo na ba tatay mo na personal? Di pa. Personal. Try nyo yun. Kasi Eli, punta na sa bahay nila. Ma, pag-pray kita. Hanggat hindi natin sinisimulan sa maliit, hindi nyo magagawa sa malaking bagay. God is a wise God. Hindi kanya pagkakatiwalaan sa malaki kung hindi mo kaya sa maliit. Begin with small things muna. Small ways, maliliit muna. Hanggat hindi nyo kayang gawin yon sa mga tao sa paligid nyo, hindi nyo magagawa sa labas ng bahay nyo. Gets nyo? Doon ka muna sa Jerusalem bago ka mag-Judea at Samaria. Jerusalem muna, bahay muna. Di ba ako si Karil? Napag-pray mo na ba si Lola? Personal? Oh, di ba? Di ba yung mama mo, napag-pray mo na ng personal? Hindi pa rin. Niligaw, napag-pray mo na mama mo? Oo, personal. Personal? Sinabi mo, ma, pag-pray kita? Hindi na pag-pray mo siya? Ba? Good job, oh. Ang tatay mo, nung umuwi, hindi, sayang. Dapat meron tayong ganun. Small. Begin with small things. Di ba? Sa mga tatay na nanonood, kung tatay ka, napag-pray mo na ba yung asawa mo, yung anak mo? Tayo po dapat ay merong maliliit na ginagawa muna para makapag-speak out tayo kay Kristo. In closing, all the ministry was prompted and held together by the Holy Spirit. Basahin yung lahat to. Napakaganda nito. All the ministry was prompted, sinimulan, ibig sabihin, and held together by the Holy Spirit, working in the lives of ordinary people. Merchants, travelers, slaves, jailers, church leaders, males, females, Gentiles, Jewish, rich or poor. Whatever you are, whoever you are. Ano man meron ka sa buhay na to, ano man background mo, lahat ng gagawin mo para sa Panginoon, nagsisimula yan at i-hold yan ng banal na Espiritu. Kung magpapagamit ka. Many unsung heroes of faith, diba? Heroes of the faith continuing the work through the Holy Spirit. Kakatype, mali. Yan. The Holy Spirit in succeeding generation. Sipin nyo yun? Maraming unsung heroes. Marami tayo ngayong di kilala pa na naglilingkod sa Panginoon. Diba? Marami ngayon na naglilingkod sa Panginoon. Sorry. Yan. Sa baba pala. Yan, live po tayo. Mali pa rin. Ang liit eh. Mali.
Undo. Mali. Ano ba yun? Ay, pala. Na-edit ko lang para maayos. Yan. Maraming di pa natin kilala. Yan. Marami pa. Di ba? Maraming mga churches tayong di kilala. Ngayon, may mga friend ako sa Facebook, mga naka-Facebook live. Mga pastor. Naka-Facebook live, nag-evangelism sa Alabang. Doon, sa street ng Alabang, yung corner doon. Nagpipreach ng gospel. Kahit dumadaan-daan lang yung mga tao, pero they are preaching the gospel boldly. Ilan sa atin ang talagang merong desire na gawin yun? Di ba? Ano pa? Sabi nga, changing the world with a changeless message. Anong message? That Jesus Christ is Savior and Lord for all who call on Him. Amen? Yan pa rin yung message hanggang ngayon. Hindi nagbabago yung mensahe. Si Jesus Christ ang tagapagligtas. Siya ang Panginoon nating lahat. And then we will be saved. Amen po. And paano natin magagawa yan? Well, kailangan natin ng confidence mula sa Panginoon. Kaya that's why Hebrews 13:6, favorite kasi natin, 13:8 lang yun. 13:6, well, 13:5 maganda rin. I will never leave you nor forsake you. But 13:6 sabi nun, so we can say confidently. After sabihin ng verse 5, that the Lord will never leave us nor forsake us. Verse 6, so we can say confidently. Di ba? Na ano? The Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Wala. Ang Panginoon, siya yung helper nating lahat. Dapat may ganyan tayong confidence sa lahat ng bagay, sitwasyon ng buhay natin. We have a helper and that's the Lord. Amen? Walang kahit anong magagawa ang tao sa atin. Hindi tayo para matakot sa mga mangyayari sa future, bukas, next week, o kung ano pa mamaganap. Meron tayong responsibility as a disciple of Jesus Christ to speak with great boldness the Word of God, the gospel of the message ng salvation sa lahat ng mga tao. Kailangan meron po tayong sense of urgency na kailangan nilang maligtas talaga. Until makita natin na ang bawat tao sa paligid natin ay potential child of God, hindi ka mag-share ng word. Pero once makita mo sa kanila that this man, this woman, or this kid, or whatever, or whoever they are, they can be a child of God. Diba? They can belong to the family of God. Magiging parte sila ng kaharian ng langit. Pag na-feel nyo na yon sa puso nyo, at naging practice nyo na talaga na, Lord, hindi ako papayag na pupunta akong langit ako lang. Gusto ko kasama siya. Gusto ko kasama yung pamilya ko. Gusto ko kasama itong mga to. Until maragay sa puso nyo yon, hindi tayo magpapahayag. Kaya ipag-pray natin na, Lord, bigay mo sa puso namin ngayon. Ilagay mo po yung desire mo. Ang lagi naming prayer dati, at maging prayer pa rin natin hanggang ngayon. Lord, let us feel your heartbeat. Until you feel the heartbeat of God, hindi ka magkakapassion sa mga tao. I mean, compassion sa mga tao. Passion sa Diyos and compassion sa mga tao. Kaya pag wala tayong puso ng Diyos, wala tayong pakialam sa kanila. Whether yan yung tagapagtinda lang ng gulay o prutas na suki mo, o yan yung dyan ka bumibili lagi ng bigas o itlog, pwede mo silang opera ng prayer. Or kahit yan pa yung naggugupit sa'yo, o nag-i-style ng buhok mo, o kahit sino man sila. Siya yung nag-grab driver o sino man sila. They all need the Lord Jesus Christ. People need the Lord. And kailangan natin ng strong confidence so that we can share and speak about Jesus sa kanilang mga buhay. Amen? Let's pray. Father, we thank you, Lord, sa oras at salamat sa salita mo. Sa simplicity, Lord, ng salita mo. And we are praying today, just like your church in the Acts, Lord. Right now, Father, you see us all. And we're here today. We are asking that you give us great boldness from the Holy Spirit. Stretch out your hand with healing power. Do miracles, signs, and wonders through your people. As we obey your commands, na mag-minister kami at ipahayag namin ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao. I pray na pagpalain mo ang iyong mga anak sa aming pagsunod sa iyo. And I also pray, Lord, na bigyan mo kami ng tapang
that we'll always have the strong confidence from you. Pinangako mo ito sa amin at gaganawin mo ito, Lord, dahil tapat ka sa iyong mga salita. And I ask, Father, that you help us through your Holy Spirit. Holy Spirit, I pray that you fill every one of us who is listening to this prayer. Fill us with your love. Fill us with your power. Lord, let our hearts experience and hear the heartbeat of God. Ilagay mo po, Lord, yung puso mo sa aming mga puso. At maramdaman namin at maranasan namin ang puso mo towards people around us. That they need you, Lord. And help us to extend our time, our lives, para makapagbahagi sa kanila ng iyong mga salita. Even, Lord, through prayers, we will pray for them personally and let them know that you are the Lord, the Savior of their lives. And I pray, Lord, na makakapagpanalo kami ng mga kabataan, mga bata, mga matatanda sa lugar na to, Panginoon, dahil gagamitin mo ang aming mga buhay. Especially, Lord, our job description as a Christian is to become your witnesses. And so I pray, Lord, na maganap ang kalooban mo sa aming lahat. Lord, ang pagiging witness ay hindi mo lang binigay sa mga pastor, sa mga ministro, o kung sino man, Panginoon, na tumatayo sa pulpito. To become a witness, Lord, ay pagiging puspos ng banal mong Espiritu. At lahat kami, Lord, ay naniniwala at nananampalataya sa iyo ay sinasamahan mo ng banal mong Espiritu. Kaya gamitin mo po ang aming mga buhay. Maging willing kami na magpagamit sa iyo. Maging willing kami na gamitin mo at ganapin mo ang kalooban mo dito sa lupa gayang nasa langit sa pamamagitan namin. Kaya Lord, help us to be willing to submit to your will, to submit sa mga gusto mong ipagawa sa aming buhay. And I pray, Lord, na magkaroon kami ng puso na may tapang na nanggagaling sa iyo. For God does not given us the spirit of fear, but He has given unto us the spirit of power, spirit of love, and a sound mind. Kaya naman salamat, Panginoon, sa perfect peace din na bibigay mo sa amin. Every time we trust in you, Lord, salamat dahil lagi kaming nagkakaroon ng confidence mula sa iyo. It is better to put our trust in you than to put confidence in men. Walang-wala, Panginoon, ang mga salita ng tao kung i-compare sa mga pangako mo sa aming buhay. Kaya naman mas nagtitiwala kami sa iyo at magtitiwala kami sa iyo lamang. It is not by our own might, it's not by our own power, but only by the Spirit of the Lord na ma-accomplish namin at magagawa namin ang iyong kalooban sa aming buhay. Kaya pagpalain mo, Lord, ang bawat isang narito at sa mga nasa online at mga manonood pa mamaya. I thank you, Lord, for the power of your words, and I ask, Lord, that you build your kingdom here on earth as it is in heaven sa pamamagitan naming lahat, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa kalooban mo na maganap sa aming buhay. Cover us with your blood at maganap palagi, Panginoon, ang iyong mabuti kaya at lubos mong kalooban sa aming lahat at pagpalain mo, Lord, ang lahat-lahat na nakinig ng iyong mga salita, ano man din mga personal prayers namin at mga ipagpag-pray pa namin corporately ay iyong dinggin sa pangalan ni Jesus. We stand also, Lord, in the gap sa nagaganap na gera ngayon, Panginoon, sa Israel at Iran. We believe, Lord, that it is part ng Bible prophecy. But most of all, Lord, mas pinaghahandaan namin ang pagbabalik mong muli dito sa lupa at kunin kaming lahat ng mga anak mo. And so, Lord, sa pagbabalik mo, sa nalalapit mong pagbabalik, give us the sense of urgency, Panginoon, na ipahayag ang iyong mga salita upang mas marami pa kami mga mahal sa buhay na maligtas sa pamamagitan ng iyong mabuting balita, Panginoon. And I pray na gamitin mo kami, Lord, sa last great harvest na gagawin mo para sa generation na to, Panginoon. Also, Lord, I pray na magsimula kaming lahat sa pananalangin. Every time na mag-share kami ng salita mo, every time that we will speak for you, ay ipag-pray mo na namin ang lahat ng ito, Panginoon. I ask also, Lord, for your strength about Isa, ano man ang aming mga ginagawa, trabaho, pag-aaral, whatever it is, Lord, mga responsibilities araw-araw, I pray that you strengthen us, empower us, and use us, Lord, mightily and effectively. And Lord, that your will be done sa aming lahat. At maraming salamat po sa pagselyo mo rin ng banal mong dugo at banal mong spirito sa lahat ng aming mga napatutunan, napakinggan ngayon sa salita mo. At maganap yung purpose mo, Lord, sa mga mensaheng ito sa aming buhay. And we plead the blood of Jesus sa buhay ng bawat isa at maganap palagi, Panginoon, ang nais mo sa aming mga buhay. Cover us with your blood.
Ingatan mo rin ang aming mga isipan at aming mga puso sa pamamagitan ng kapayapaan ng Diyos at ang kagalakan sa banal mong Espiritu ay lagi manatili sa aming buhay at ang pag-ibig mo ay mag-umapaw sa aming lahat para mabahagi rin namin sa iba. Sa pangalan ni Jesus. And thank you, Lord, sa araw na to, we pray, Lord, that you will seal every one of us with your power, with your Spirit, and hold us with your mighty hand and with your love. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom.